Nagsimula ang kwento sa isang binatang nagngangalang Keiji Nomiya, na minaliit ang mga manggagawang masikap na nagtatrabaho araw-araw para sa kanilang kita at kalaunan ay nalaman natin na nilagay niya ang lahat ng kanyang pera sa Bitcoin at bilang resulta, siya ay naging milyonaryo sa Bitcoin. Namuhunan siya ng kanyang pera upang magtayo ng 3 matataas na gusali at naging pangunahing tao sa industriya, na hindi na nagplano pang magtrabaho muli sa kanyang buhay at biglang may lumitaw na itim na butas sa kanyang apartment at siya ay na-teleport sa ibang mundo. Pagkatapos nun ay tumingin siya sa paligid at nalito siya nang makita ang mga halimaw sa harap niya at makalipas ang ilang buwan, si Belze na direktor ng Raha Demonite Mining Corporation, ay nag-anunsyo na kailangan nilang magtrabaho ng mas mabilis. Natuklasan natin na na-teleport siya sa isang mahiwagang mundo na puno ng mga halimaw at dungeons. Ngunit dahil sa modernisasyon ay dramatic na nagbago ang mundo at ang mga mineral na nakuha sa dungeons ay ginamit bilang pinagkukunan ng enerhiya at kalaunan, nakita natin si Nomiya at ang kanyang kasamahan sa trabaho na nawawalan ng pag-iisip dahil si Suya ay nagtrabaho ng 3 buwan nang walang pahinga. Biglang dumating ang leader ng kanilang grupo at siya ay galit dahil si Nomiya ay nakakakuha lamang ng 15% ng kanyang kota. Napuot si Nomiya sa pag-aabuso sa mundong ito at napagod siya sa pagtatrabaho ng 16 na oras araw-araw at nagsimula siyang umiyak. Samantala isang lalaking nagngangalang Wannabe ay pinagalitan ng kanyang supervisor, at dinatulungan ni Nomiya si Wannabe at nagpasya siyang huwag makialam sa usapan at bigla niyang nabitawan ang isang gintong barya sa sahig na kailangan niya para bumili ng pagkain. Gumugulong ang barya papunta sa isang maliit na butas at nadiskubre ni Nomiya ang isang pagkakataon upang baguhin ang kanyang buhay at ng gabi, hinanap niya si Wannabe at inimbitahan ito para uminom at sinabi sa kanya ni Wannabe na galit ang kanilang leader ng grupo dahil hindi siya pumasok ng hapon na iyon. Pagkatapos ay ikinwento ni Nomiya na siya ay may utang na 20 milyon dahil nabigo ang kanyang unang negosyo. Sinubukan niyang kumita sa pamamagitan ng dropshipping ngunit hindi ito nagtagumpay at bilang resulta, napunta siya sa mining company at nagtrabaho parang alipin. Plano niyang maging pangunahing tao muli at ipinaliwanag niya kay Wannabe ang kanyang plano na yumaman at kinabukasan, muntik na siyang mapag-alitan ngunit nagtanong siya kung maaari siyang sumama sa isang prospecting tour at natuwa ang leader ng grupo ni Nomiya at binati siya ng good luck. Nalaman natin na ang prospecting tour ay isang slang term na nangangahulugang isang maliit na grupo ay lalalim pa sa dungeon at makalipas ang maikling panahon, sinabi ni Wannabe na napakadelikado sa ibaba ng dungeon at sumagot si Nomiya na hindi siya dapat mag-alala at ipinakita niya rito ang isang nakatago na portal. Sinabi niya na ligtas ang daanang ito at makakarating sila sa 3 palapag ng dungeon at pagdating sa 3 palapag, napakaraming kristal doon na doble ang halaga kumpara sa nasa unang palapag at pagkatapos nito, nagsimula silang magmina at nagpasalamat si Wannabe kay Nomiya dahil binigyan siya nito ng magandang pagkakataon. Sinabi ni Nomiya na may potensyal siyang maging top G at nararamdaman niyang kikita sila ng malaki bilang isang team at makalipas ang ilang oras, nakakolekta sila ng malaking halaga ng mahalagang mineral at plano na nilang bumalik nang biglang lumitaw ang isang mapanganib na halimaw na balak silang kainin. Sinalakay sila ng halimaw kaso nagawang umiwas ni Nomiya at ng kanyang kaibigan, nagtago sila at naisip ni Nomiya na mamamatay na siya at ayaw niyang mamatay kaya't bumuo siya ng plano at itinulak niya si Wannabe at sinabi niyang gagamitin niya ito bilang alay at bilang resulta, nahuli si Wannabe ng higanteng halimaw at akala niya ay tatakbo si Nomiya. Ngunit bago pa man makain si Wannabe ay lumitaw si Nomiya at nalaman niyang ang pangalan ng halimaw ay Rim, at inalok niya ito ng proteksyon laban sa iba pang mga halimaw kapalit ng masarap na pagkain. Natagpuan ni Rim na kawili-wili si Nomiya at ginamit ni Nomiya ang lahat ng kanyang kakayahan sa negosyo upang kumbansihin siya. Pumayag si Rim sa kasunduan at nag-transform siya sa isang kaakit-akit na dalaga. Natuwa si Nomiya na nakaligtas siya at naramdaman niyang magbabago ang kanyang buhay dahil sa kasunduang ito at ilang linggo ang lumipas. Pinuri siya ng kanyang leader ng grupo dahil sa kanyang kahangahangang resulta. Samantala nainis si Nomiya dahil lalong lumaki ang kanyang gastos sa pagkain para kay Rim, na kumakain ng sobra tulad ni Nick Avocado at dahil dito ay nagpasya si Nomiya na kumita pa ng mas maraming pera at bumalik siya sa dungeon. Napansin ni Wannabe na maraming magic items sa lugar na iyon at biglang sinabi ni Rim na ang lugar na iyon ay parang toilet para sa kanya at sa iba pang mga halimaw. Nagulat si Wannabe dito at sinabi ni Rim na siya ay nagugutom at nagpasya si Wannabe na putulin ang kanyang buntot at nalaman ni Nomiya na tumutubo itong muli.
Nagsimula siyang kumilos ng kakaiba pagkatapos nito at ipinaliwanag ni Rim sa kanya na siya ay na-hypnotize. Natutunan ni Nomiya na ito ay dahil sa magic item at ginamit niya ito para i-hypnotize ang kanyang mga kasamahan sa trabaho. Inisip ni Nomiya na siya si Jeff Bezos at ginamit ang sleepwalker staff para i-brainwash ang kanyang mga kasamahan sa trabaho. Binanggit ni Wannabe na mali ang pag-brainwash sa kanilang mga kasamahan sa trabaho. Kaso sinagot siya ni Nomiya na hindi siya dapat mag-alala dahil buburahin niya ang alaala ng kanilang mga kasamahan sa katapusan ng araw na iyon. Bilang resulta ay kumita ng malaking halaga si Nomiya at naging alipin ang kanyang mga kasamahan at isang gabi, sinubukan ni Nomiya na mag-enjoy sa isang mainit na paliligo kaso umihi si Rim dito at samantala, nagtataka ang kanyang mga kasamahan kung bakit sila ay pagod na pagod kinabukasan. Motivated si Nomiya na kumita ng maraming pera at ayaw nang magtrabaho ng isa niyang kasamahan at dahil dito, muling ginamit ni Nomiya ang magic item para i-hypnotize ang kanyang mga kasamahan at sinabi ni Wannabe na nasa limit na ang kanilang mga kasamahan, kaso hindi nakinig si Nomiya at iniutos kay Rim na palakasin pa ang kapangyarihan. Bigla namang nasira ang sleepwalker staff at hindi na na-hypnotize ang kanyang mga kasamahan, bumalik sa kanilang katinoan ang mga kasamahan ni Nomiya at sila ay labis na nagalit sa kanya at doon ay binugbog siya ng kanyang mga kasamahan at nagugutom si Rim, sinubukan niyang kainin si Nomiya at nabigo ang kanyang plano na yumaman at maging top G. Sa mga sumunod na araw, nagtrabaho si Nomiya at hinamak ng kanyang mga kasamahan at pagkatapos ay nakakita siya ng sulat at nagtaka kung bakit inakala ni Wannabe na mamamatay siya. Ang dahilan pala ay nailipat sila sa Explorations Division Group 8 at muntik nang mapatay si Nomiya ng isang slime at sinubukan siyang iligtas ni Wannabe. Napuot si Nomiya sa pagtatrabaho para sa kakilakilabot na kumpanyang ito. Nalaman natin na ang Raha Mining Company ay nahahati sa iba't ibang dibisyon at ang exploration ang core ng kita ng korporasyon at dahil dito, may iba't ibang grupo rin na may tiyak na gawain sa dungeon tulad ng pagpatay sa mga halimaw at pagpapalawak ng mga mining areas. Nailipat si Nomiya sa Group 8 na responsable sa pagtulong sa mga nakikipaglaban sa front lines at kailangan nilang linisin ang mga mob monsters at itinuturing silang mga dropouts. Ayaw ni Nomiya na gugulin ang natitira niyang buhay sa paglilinis ng mobs at nalungkot si Wannabe, ngunit sinubukan niyang mapasigla ang kanyang kaibigan at sinabi niyang hindi siya dapat sumuko sa kanyang pangarap na yumaman. Biglang inatake si Wannabe ng isang mimic at sinabi niyang hindi siya makakahinga. Hinanap ni Nomiya ang isang potion na makakaligtas sa kanyang kaibigan kaso wala siyang nakitang kapakipakinabang at nagpasya siyang gamitin ang kanilang mahiwagang bag upang atakihin ang mimic. Sa gabi ay pinagalitan siya ng kanyang nakatataas at nalaman ni Nomiya na kailangan niyang bayaran ang mahiwagang bag gamit ang mga laman nito at bilang resulta, muli siyang nalugi at wala ng pera pambili ng pagkain at kailangan pa rin niyang pakainin si Rim kaya nagnakaw siya ng isang garbage bag na puno ng natirang pagkain. Sinimulan kumain ni Rim ng mga natira ngunit bigla siyang tumigil dahil naamoy niya ang isang masarap na pagkain. Natagpuan niya ang marbled meat na binili ni Nomiya sa murang halaga at sinubukan niyang pigilan si Rim sa pagkain ng kanyang mahalagang karne kaso sinipa siya nito sa dingding. Bumalik si Nomiya sa trabaho at inutusan siyang mag-refill ng mga treasure boxes at pagkatapos ay pumasok siya sa dungeon at siya ay lubos na pagod. Bigla niyang nakasalubong ang isang lalaki mula sa Group 3 na tumatakbo patungo sa exit at nakahinga siya ng maluwag pagkatapos makita si Nomiya. At binabalak niyang gamitin ito bilang pagkain para sa ilang mga halimaw. Ilang sandali lang, lumitaw ang mga higanteng langgam sa likuran nila at nagsimula silang tumakbo at natutunan ni Nomiya na ang mga ito ay dungeon ants at nabigo ang Group 3 na patayin ang mga ito, kasunod nito ay nakakita si Nomiya ng ilog at tumalon siya dito. Naligtas niya si Shin at binabalak niyang gamitin ang telepono, sinubukan niyang humingi ng tulong ngunit inisip ng kanyang mga nakatataas na siya ay nagsisinungaling. Walang naniwala sa kanya na ang mga halimaw ay papalapit sa ibabaw dahil karaniwang hindi sila umaalis sa kanilang teritoryo. Pagkatapos ay papalapit na ang mga dungeon ants upang kainin sila, di niya balak mamatay at sinubukan niyang makahanap ng paraan palabas at sa huling segundo, may naisip siyang kahangahangang ideya at tumingin siya sa isang asol na kahon. Ilang sandali lang ay nakita natin na nagtagumpay ang plano ni Nomiya at hinalo niya ang mga paa ng dungeon ant sa isang transformation potion at bilang resulta, nagawa nilang mag-transform sa mga dungeon ant at nakaligtas. Sa kasamaang palad ay nakalock ang gate palabas ng dungeon at walang paraan palabas at di nagtagal, bumagsak ang isang ant dahil sa pagkapagod at natanto ni Nomiya na naiintindihan niya ang wika ng mga dungeon ant,
may naisip siyang bagong plano upang maging top G at nagsimulang makipag-usap sa isang pagod na ant. Sinabi niya sa ant na ito ay pinagsasamantalahan at dapat itong maghangad ng higit pa sa buhay. Sinubukan ni Nomiya na hikayatin ang ant na kumalaban sa kanyang boss at tinanong kung nagagalit ba ito dahil kahit na masipag itong nagtatrabaho araw-araw, ay hindi ito nakakakuha ng kahit isang araw na pahinga. Nakumbinsi niya ang ant na magtrabaho para sa kanya at nagulat siya sa kung gaano kadali ito. Naging ayon sa kanyang plano ang lahat at nakumbinsi niya ang mas marami pang ants na magtrabaho para sa kanya at nagtaka sina Shin at Muten Roshi kung ano ang binabalak ni Nomiya dahil pagkatapos ng maikling panahon, nakapagtipon siya ng malaking grupo ng mga dungeon ants. Biglang sinimulan ni Nomiya na hikayatin ang mga kapwa worker ants laban sa kanilang reyna. Itinuring siya ng mga ants na parang Diyos at naging mga puppet niya ang mga ito. Tunay na naging top G si Nomiya at nagawang makakuha ng maraming ants sa kanyang panig. Samantala na-inform ang reyna ng dungeon ant na ang progreso ng kanilang operasyon sa pagsalakay sa ibabaw ay nasa 30%. Biglang nagprotesta ang mga worker ants at pinagalitan ni Nomiya ang reyna at naguluhan ang reyna at nagtaka kung bakit may isang tao dito kasama ang kanyang mga ants. Sinagot niya na sila ay mga kasamang lumalaban para sa kanilang mga karapatan. Sinabi rin niya na wala na itong karapatan maging reyna at nagalit ang reyna at pinalakas ang kanyang kapangyarihan upang durugan si Nomiya at sa huling sandali, lumitaw si Rim na gutom at nagulat si Nomiya nang makita si Rim at plano nitong kumain ng ilang ants. Pinigilan siya ni Nomiya at pinrotektahan ang mga dungeon ant gamit ang isang piraso ng karne bilang resulta. Minahal siya ng lahat ng ants at umibig sa kanya ang reyna ng ant at kinabukasan, humingi ng tawad si Wannabe sa pagdudulot sa kanya ng problema. Nagulat si Wannabe na hindi ito nagagalit at napansin niyang nasa magandang mood siya at ang dahilan nito ay napagtanto ni Nomiya na kailangan ng kanilang kumpanya ng bagong leader. Sinabi niya kay Wannabe na nagsimula siya ng bagong grupo na tinawag na Black Company. Natutunan din niya na nakakuha si Nomiya ng isang hukbo ng malalakas na halimaw at makalipas ang ilang linggo, nakita natin si Shia na pinuri ni Belza at ipinaliwanag sa kanya ni Belza na isang grupo ng mga promising rookies ang bumabalik mula sa kanilang corporate training retreat. Bilang resulta nito ay hiniling kay Shia na gamitin ang kanyang mahusay na kasanayan sa tabi nila sa demote at pagkatapos, nakita natin si Nomiya na nasa corporate training retreat at sila ay sinanay na parang mga sundalo. Si Sergeant Pig ay napakahigpit at hindi niya pinahihintulutan ang pagsusuway mula sa kanyang mga sundalo at pagkatapos, habang sila ay nasa dungeon ay isang malakas na Cerberus ang sumubok kainin sila. Galit si Nomiya dahil hindi nagtagumpay ang kanyang plano na yumaman sa tulong ng kanyang hukbo ng mga langgam at samantala, may plano sana ang Cerberus na kainin si Wannabe ngunit pinatay ito ni Sergeant Pig at nakaligtas sila sa unang araw ng bootcamp at minaliit sila ni Sergeant Pig. Kinabukasan, pinagsabihan sila ni Sergeant Pig at sinabi niyang kulang sila sa pangunahing lakas kaya inutusan niya silang tumakbo papunta sa tuktok ng bundok. Gutom na gutom ang lahat ng manggagawa ngunit hindi sila binigyan ni Sergeant Pig ng pagkain hanggang hindi sila nakakarating sa tuktok. Ilang sandali pa ay bumagsak si Nomiya at balak niyang kumain ng confusion grass kaso binalaan siya ni Wannabe sa tamang oras at nainis siya dahil sa pagkagutom at pagdating nila sa tuktok. Hingal na hingal sila at hindi pinayagan magpahinga habang sinimulan ni Sergeant Pig ang mental training. Saglit na nawala ang konsentrasyon ni Nomiya at muntik na siyang mapatay kaya't isa na namang masakit na araw ang lumipas at masaya ang lahat ng manggagawa na nakaligtas sila. Sa gabi ay halos mawalan ng isip ang isang kasamahan dahil sa lugar na ito kaso sinabi ni Wannabe na gusto niya ang lugar na ito at napagtanto ni Nomiya na may mali sa kanyang kaibigan. Dahil dito ay ginamit ni Sergeant Pig ang isang espesyal na disc para e-brainwash ang mga manggagawa at pagkatapos, nakita natin si Rim at nababagot siya sa pagkain sa dungeon at kinabukasan, muling naging alipin ang grupo ni Nomiya at dahan-dahan na nagsimula ang pag-brainwash sa kanila. Sa mga sumunod na araw, matagumpay na na-hypnotize ang mga manggagawa at sa mga sumunod ay ipinag-utos ni Sergeant Pig sa mga black mages na mag-cast ng malakas na spell para sa pag-brainwash. Lumipas ang ilang linggo at naging parang puppet si Nomiya na wala ng sariling kalooban. Pinuri siya ni Sergeant Pig at ginanahan ang kanyang mga kasamahan sa trabaho na magtrabaho hanggang sa mamatay sila. Pagkatapos ay nakita natin si Belza na nagtatalumpati at nasisiyahan siya sa tanawin ng kanyang mga empleyadong mahina ang loob at tapat sa kanya. Itinuring siyang parang diyosa at plano ng mga manggagawa na magtrabaho sa kumpanyang ito magpakailanman.
Sa hapon ay natapos ang corporate training retreat at ibinente ni Sergeant Pig sa kanila ang sobrang mahal na mga imahen ni Belza at di nagtagal, may nakabangga kay Nomiya at nagising siya sa katotohanan. Pagkatapos ay lumitaw si Wannabe na bumili ng 3 imahen ni Belza kaso winasak ito ni Nomiya at sinuntok pa sa mukha si Wannabe na nagpabalik din sa kanyang katinoan. Sumunod nito ay sinabi niya na ang kanyang plano na kumain ng confusion grass para hindi sila ma-brainwash ay naging matagumpay. Natuwa si Wannabe na hindi siya naging kasangkapan at samantala ay handa nang bumawi si Nomiya at ngumiti siya ng masama at pagkatapos, iniulat ni Sergeant Pig na may naglagay ng confusion grass sa pagkain at bilang resulta, pinindot nila ang self-destruct button at sumabog ang isla. Kinabukasan, na-promote si Nomiya at ang kanyang matalik na kaibigan na si Wannabe sa opisina ng Group 3. Pagkatapos ay lumitaw si Shin at hindi pinansin si Nomiya at sinalubong sila ni Shia na itinalaga bilang kanilang nakatataas. Nagulat si Wannabe nang makilala si Shia at ito ang muling pagdating ng bayani. Natuwa siya na tinawag siyang bayani at aksidenteng na knockout si Wannabe pagkatapos siya'y dinala sa ospital at plano ni Shia na ipakita kay Nomiya ang mga bagong pasilidad. Ipinaalam sa kanya ang tungkol sa headquarters ng Exploration Group at nalaman niya ang tungkol sa Mart Company kung saan sila makakabili ng gamit. Natutunan ni Nomiya na mahal ni Shia ang tindahang ito kaso sa tingin niya ay walang kwenta ang pagbili ng gamit mula rito dahil gawa ang mga ito mula sa demo night na kanilang hinukay. Hindi matanggap ni Shia na minaliit ni Nomiya ang kanyang kumpanya at natutunan niya na siya ay kasing tanga ni SpongeBob SquarePants at biglang binuhat siya ni Shia at wala siyang magawa tungkol dito at bilang resulta, dinala si Nomiya sa ikatlong palapag ng dungeon. Ilang sandali lang, lumitaw ang isang Hecaton Cherry at nalaman niyang ito ay isang malakas na A-rank na halimaw at sa sandaling iyon, inatake sila ng halimaw ngunit madali itong napigilan ni Shia at lumitaw ang isang dungeon ant at pinanood ni Nomiya habang inilunsad ni Shia ang kanyang atake. Hinati niya ang halimaw sa dalawa at namangha si Nomiya sa kanyang napakalaking kapangyarihan. Nagtaka si Shia kung ano ang ginagawa ni Nomiya at natuklasan niya ang dungeon ant A at nagtaka kung bakit hindi ito pinapatay ni Nomiya. Napagpasyahan ni Shia na si Nomiya mismo ay isang halimaw din kaya tinawag niya si Rim upang iligtas siya. Pagkatapos nito ay lumitaw si Rim at nagpasya si Shia na atakihin ito at nagalit si Rim at tumaas ang kanyang kapangyarihan. Sa kanya sinuntok si Shia at nabali ang kanyang mga tadyang sa isang suntok at kasunod nito, itinali si Shia at sinabihan na bawal makipagtulungan sa mga halimaw. Ilang sandali lang, dumating din si Wannabe na naguluhan at tinanong niya kung ano ang nangyari at ipinaliwanag ni Nomiya ang sitwasyon sa kanya. Plano sana ni Shia na isumbong sila at ayaw ni Wannabe na mawalan ng trabaho kaso nakaisip ng plano si Nomiya at ginawa niyang kasabwat si Shia kaya hindi na siya makapagsumbong pa. Naintindihan ni Wannabe kung bakit kailangan niyang magdala ng kamera at kasunod nito, natutunan ni Shia na siya ay empleyado na ng kumpanya ni Nomiya at isang buwan ang lumipas at muli siyang nalugi dahil lahat ng kanyang pera ay ginamit para pakainin si Rim. Biglang lumitaw ang mga maninangil ng utang at dinala si Nomiya sa isang eskinita. Iniutos ng leader sa kanya na bayaran ang kanyang mga utang sa loob ng isang buwan at kung hindi ay siya ay mamamatay, at pagkatapos nakita natin si Shia na nananaginip tungkol sa kanyang ama na iniwan siya upang labanan ang mga halimaw. Sinabi ni Shia na ayaw niyang maging katulad ng kanyang ama at pagkatapos, na-motivate siyang doblehin ang kanilang pagsisikap at linisin ang dungeon at napansin niyang may mali kay Nomiya dahil hindi niya alam kung paano babayaran ang 5 milyong ginto. Hindi nagtagal ay binabalak ni Shia na masanay sila sa pagdalugad sa dungeon. Ipinaliwanag niya kay Nomiya at Wannabe na kailangan nilang maging maingat at huwag magpakatanga at pagkatapos, natuklasan niya ang mga halimaw at dapat na magkaroon ng karanasan sina Nomiya at Wannabe sa pakikipaglaban sa mga halimaw. Muntik nang mamatay si Nomiya ngunit nailigtas siya ni Wannabe at kasunod nito, ipinaliwanag ni Shia na kailangan nilang kolektahin ang mga bahagi ng katawan na may maraming mana at biglang napansin ni Nomiya na tumubo ulit ang buntot ni Wannabe at nakaisip siya ng ideya. Ilang araw ang lumipas at tinalakay ni Belze sa mga pinuno ng departamento na may mga problema sila sa dungeon. Pagkatapos ay naalala niya ang mga ulat na may kakaibang nangyayari sa ikalawang palapag at di nagtagal, nakita natin si Rim na nagbabantay sa ilang mga halimaw sa dungeon. Nalaman natin na nagtayo si Nomiya ng isang monster farm sa ikalawang palapag, sinamantala niya ang kaalaman na may mga bahagi ng katawan ang mga halimaw na muling tumutubo na nagpapahintulot sa kanyang kumita ng maraming pera nang hindi masyadong nagtatrabaho.
Biglaang nagkaroon ng lindol at sinubukan ni Nomiya na iligtas si Shia at nalaman natin na si Belza ang nagdulot ng lindol upang ihandog si Shia bilang pagkain sa isang demonyo. Sigurado siya na magtatagumpay ang kanyang plano dahil habol ng demonyo ang mga taong may malakas na kapangyarihang mahika. Sa kabutihang palad, hindi namatay si Shia at sinabihan niya si Nomiya na huwag maging maingay habang siya ay lumalaban sa mga halimaw at pagkatapos nito, nagpasalamat si Shia kay Nomiya sa pagtatangka nitong iligtas siya at tinanong ni Nomiya kung mayroon bang magic item na mag-teleport sa kanila sa labasan. Sinabi ni Shia na meron kaso mas gusto niyang galugarin ang dungeon. Biglang lumitaw ang isang malakas na halimaw at inatake si Shia at agad siyang gumanti at nakasakit sa kaaway at sa sandaling iyon, naunawaan niya na siya ay inihain bilang pagkain para sa demonyo. Matapos muling masaktan ni Shia ng demonyo, nag-alala si Nomiya para sa kanya at nasa malaking gulo sila at sinabi ni Shia na hindi sila makakaligtas at kasunod nito, nalaman niya na ang teleportation item ay maaari lang magdala ng isang tao sa ibabaw at gusto ni Shia na isakripisyo ang kanyang buhay ngunit wala sa intensyon ni Nomiya na iwan siya. Pinigilan niya siya at inihagis ang magic item sa demonyo at pagkatapos nito, nakita natin si Belza na pinapagalitan ang dating team leader ni Nomiya at doon ay lumitaw ang demonyo sa ibabaw at naguluhan sila, samantala hindi makapaniwala si Shia sa ginawa ni Nomiya kaso sinabi niya na may mas malaking problema dahil hinahabol ng demonyo si Shia. Pagkatapos nito, nakita nila ang demonyo na nagwawala sa ibabaw at sa mga sumunod ay naghanda si Nomiya ng mga hakbang upang iligtas si Shia. Habang papunta ang demonyo sa ikalawang palapag ng dungeon at natatakot ang mga manero. Ilang sandali pa, nalaman ni Nomiya na hindi pa rin natatagpuan si Rim at masaya si Wannabe na hindi nasaktan ang kanyang matalik na kaibigan at pagkatapos nito, sinimulan ni Nomiya ang kanyang plano at nag-set up siya ng bitag. Agad niyang iniutos sa kanyang mga kaibigang langgam na ibuhos ang semento sa butas at binigkis naman ni Shia ang semento gamit ang isang spell upang mapapatuyo ito. Kaso sa kasamaang palad ay hindi gumana ang bitag ni Nomiya at sinimulan niya ang susunod na plano. Sinabi niya kay Shia na magpahinga at binalak niyang gamitin siya bilang handog at sa mga sumunod, nahikayat nila ang demonyo sa susunod na bitag at sinabi ni Shia na hindi gumagana ang ordinaryong bitag at iniutos ni Nomiya sa kanyang mga langgam na simulan ang kanilang misyon at sa sandaling iyon, nahulog ang demonyo sa malaking butas na puno ng monster oil. Ginamit ni Nomiya ang apoy para sunugin ang demonyo at nagalit ang demonyo at tinamaan si Nomiya ng mga laser beam, nailigtas siya ni Shia sa tamang oras at binalak niyang isakripisyo ang kanyang buhay kaso sinabi ni Nomiya na itigil niya ang kanyang mga walang kabuluhan na sinasabi. Biglang sinabi ni Nomiya kay Shia na alam niya ang kwento ng kanyang ama, at pagkatapos ay tinanong ni Shia kung bakit niya isasakripisyo ang kanyang buhay para sa Raha Company at biglang hinawakan ni Nomiya ang dibdib ni Shia at naparusahan siya dahil dito. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang RZ skill at sinabi niya na hindi niya basta-basta maaaring itapon ang kanyang buhay. Alam ni Nomiya kung ano ang gusto marinig ng isang babae at pinatunayan niya na may walang hanggang risk siya. Sinabi niya kay Shia na dapat siyang pumili ng sarili niyang landas at sa wakas ay naunawaan niya kung bakit iniwan siya ng kanyang ama. Ilang sandali lang, sinimulan ni Nomiya ang kanyang ikatlong plano para saktan ang demonyo at nais niyang gawing mas madali ang laban para kay Shia at masaya siya na kasama niya si Nomiya. Sa kanya inatake ang demonyo gamit ang isang malakas na saksak ng espada at nagawang mapabagsak ang halimaw. Akala ni Nomiya na nanalo na sila ngunit hindi pa patay ang demonyo at sa huling segundo, lumitaw si Rim at nailigtas niya si Nomiya sa tamang oras kaso gayunpaman, sinabi ni Rim na pagkain siya ni Nomiya at sinimulan niya ang kanyang pag-atake. Tinalo ni Rim ang malakas na demonyo sa isang atake at nagulat siya dito at pagkatapos ng labanan, nagpasalamat siya kay Rim at nangako na bibilhan siya ng masarap na pagkain at biglang sinabi ni Rim na hindi kumpleto ang demonyo at hindi naintindihan ni Nomiya ang anumang sinabi niya. Ilang sandali lang, pinindot ni Nomiya ang isang pulang nagniningning na buton at nahulog siya sa isang itim na butas. Nagising siya sa kanyang bahay sa Japan at nagulat siya na makabalik at napakasaya niya at naisip niyang nanaginip lang siya. Pagkatapos ay nanood siya ng TV at lumabas si Rim sa balita at naguluhan siya at ilang reporter ang naghahanap sa kanya. Iniulat ng balita na responsable si Nomiya at biglang lumitaw si Rim sa kanyang apartment at sinabi niyang siya ay nagugutom. Pagkatapos, nagising siya mula sa kanyang bangungot at kinakagat ni Rim ang kanyang binti at isang cute na babae ang nagtanong kay Nomiya kung maaari niyang iligtas ang kanyang mundo.
Naalala ni Nomiya na pinindot niya ang isang buton sa dungeon at humingi siya ng paliwanag mula sa babae sa harap niya. Nakalimutan niya ang kanyang mga linya at tumingin sa aklat ng mga hula at ilang segundo lang, sinubukan niyang humingi ulit ng tulong kay Nomiya at naiinip siya habang sinusubukan niyang baguhin ang paksa at biglang sinabi ni Nomiya kay Rim na takutin ang babae at winasak ni Rim ang isang pader. Tumingin si Nomiya sa butas sa pader at nagulat siya sa lugar na ito at sinabi ni Zazel kay Nomiya na isang malaking kumpanya ang responsable sa pagtatapos ng mundo. Inalipin ng kumpanyang ito ang mga empleyado nito kaya naman nawawala na ang mga tao at nagsimulang maghari ang mga demonyo. Pagkatapos ay tumakas ang mga tao sa ilalim ng lupa at dagdag pa niya kay Nomiya na natuklasan nila ang isang pintuang daan na sinasabing magtatawag ng tagapagligtas. Tinawag nila si Nomiya bilang Lord Messiah at umaasa silang ililigtas niya ang kanilang mundo at di interesado si Nomiya na iligtas ang isang grupo ng mga mahihina. Sinubukan ni Zazel na baguhin ang isip niya ngunit sumagot si Nomiya na wala siyang panahon para dito at sa puntong iyon, tinutukan siya ni Zazel ng baril at pinilit siyang talunin ang Demon Lord at tumanggi siya ngunit ipinaliwanag sa kanya ni Zazel na kung tatalunan niya ang Demon Lord, makakabalik siya sa Japan. Kaya nagpa siya si Nomiya na iligtas ang mundong ito para makabalik siya sa Japan at binabalak ni Ranga na samahan siya kaso naisip ni Nomiya na pabigat lang ito sa kanya. Pagkatapos ay napansin niyang lalaki pala si Ranga at ipinaliwanag ni Zazel kung bakit naging pari ang isang lalaki. Binanggit ni Ranga na kinikilala niya ang kanyang sarili bilang babae at sinubukan niyang akitin si Nomiya. Sinabi ni Nomiya na wala siyang pakialam sa kanyang hilig na magbihis bilang babae kaso hindi siya dapat nakakainis. Pagkatapos ay umalis siya kasama ang kanyang koponan at binuksan ang pintuan patungong ibabaw. Natanto niyang sa hinaharap ng Amura siya ipinadala at hindi sa ibang mundo. Nagulat siyang malaman na ang Raha ang responsable sa pagtatapos ng mundo at samantala ay gutom na gutom si Rim at ayaw ni Nomiya na maging pagkain ni Rim at nang dumating siya sa kastilyo ng Demon Lord, hindi niya alam kung paano makakapasok ng walang tulong ni Rim. Biglang nagcast si Ranga ng malakas na spell at nagdulot ito ng malaking pagsabog at pagkatapos, lumitaw ang isang demonyo at ito ay galit na galit at natutunan ni Nomiya na hindi pala ito ang kastilyo ng Demon Lord at sa kabila ng pagkakamali, nagpa siya si Nomiya na sirain ang kastilyo at iniutos niya kay Rim na umatake. Ilang segundo lang, nalaman niyang nagkamali siya dahil nasa loob pala ng kastilyo si Rim na naghahanap ng pagkain at bilang resulta, nahuli si Nomiya at dinala sa opisina ng hepe ng hukbo ng Ant Farm at nagulat si General Ant na makakita ng mga tao at nakilala niya si Nomiya. Pagkatapos ay sinabi niyang siya si Aunt A at nagulat si Nomiya na makita ang kanyang kaibigan, natutunan niyang lumaki siya bilang isang halimaw at umangat sa ranggo at sa ilang sandali lang, pinagsilbihan si Nomiya ng masarap na pagkain ni Aunt A. Dito nalaman ni Nomiya ang mga pangyayaring naganap matapos siyang mawala at humanga si Ranga kay Nomiya at nagtanong tungkol sa nakaraan niya. Pinag-usapan ni Aunt A ang mga masasayang pakikipagsapalaran nila ni Nomiya at sinabi niyang hindi na kasing saya ng dati ang kanyang buhay. Biglang may lumitaw na lalaki na nagdulot ng problema at nagalit si Rim dahil nasira niya ang mesa na may masarap na pagkain. Pinakalma ni Nomiya si Rim at nalaman niyang galit ang lalaki dahil sa kondisyon ng trabaho at ayaw na niyang magtrabaho mula alas 9 hanggang alas 5 at nagreklamo siya. Pinagbuhatan ni Nomiya ng kamay ang lalaki dahil hindi naman talaga mapang-abuso ang kondisyon ng trabaho at pagkatapos nito, sinabi ni Aunt A kay Nomiya na palaging binibigyan nila ng patas na pakikitungo ang mga tao kahit na sinakop nila ang mga ito at sa kabila ng lahat, ayaw pa rin nilang magtrabaho at patuloy ang kanilang pagrereklamo. Nagtaka si Nomiya kung bakit hindi niya hiningi ang payo ng Demon Lord, ngunit tanging mga opisyal na may mataas na ranggo lang ang pinapayagang makipagkita sa Demon Lord at nais ni Nomiya na tulungan ang kanyang kaibigan at nag-alok siya ng tulong para sa mga problema ni Aunt A. Bilang resulta ay binago ang pangalan ng kastilyo sa Dungeon Black Company of the Future at sa mga sumunod na araw, ginamit niya ang mga pagnanasa ng tao upang matiyak na masisiyahan muli ang lahat sa pagtatrabaho, at naging Deputy Assistant Section Chief siya ng Demon Lord Army. Bukod dito ay nagpa siyang pamumunuan ang bayan sa ilalim ng lupa at ilang linggo ang lumipas. Nakita natin si Ranga na sabik na maligo at pumasok siya sa mainit na bukal at sinabing napakasarap ng pakiramdam niya pagkatapos. Lumitaw si Nomiya sa lihim na hot spring ng mga demonyo at tumalon si Rim sa hot spring nang hindi naghuhugas at pinagsabihan siya ni Nomiya. Samantala,
Kinakabahan si Ranga na makita si Nomiya na walang damit at pagkatapos ay sinabi ni Nomiya kay Ranga na siya ay nagiging top G para makaharap niya ang Demon Lord. Palihim siyang pinapanood ng ilang mataas na opisyal ng hukbo ng mga demonyo at minaliit si Nomiya ni Ro at sinimulan niyang maliitin ang iba pang mataas na opisyal. Bigla siyang dumura sa lupa na kinagalit ni Ash, at biglang sinubukan ni Zack na hawakan ang malalaking dibdib ni Ash kaso sinuntok siya nito sa mukha at tinanong kung paano nila balak patayin si Nomiya. Ang dahilan kung bakit nila balak siyang alisin ay dahil malaking banta si Nomiya sa kanila na naglalagay sa panganib sa kanilang ranggo. Kinabukasan, patungo si Nomiya sa isang trabaho na nakuha niya at ito ang manghuli ng mga monster na tumakas mula sa hukbo ng Demon Lord. Nakita natin si Ash na naghihintay para mahulog si Nomiya sa kanyang bitag at biglang lumitaw ang isang monster sa highway na balak kainin siya. Sigurado si Ash na madali nitong mapapatay ang target nila at sa kasamaang palad, nabigo ang kanyang plano dahil tinalo ni Rim ang malakas na monster ng isang suntok at bukod dito, nais sumali ng Big Worm kay Nomiya at naging mas malakas pa siya. Samantala nagalit si Ash at nasaktan siya sa isang aksidente at pagkatapos ay binabalak ni Grandpa Ron na patayin si Nomiya at siya ay nasabik. Binigyan niya si Nomiya ng mga tagubilin na gawing bukirin ang isang desyerto at akala ni Ron na hindi ito magagawa ni Nomiya, ngunit tinawag niya ang kanyang bagong kaibigan upang tulungan siya. Humingi rin siya ng tulong kay Ranga na gamitan ng magic ang isang patatas. Nakita natin si Ron na nagulat sa kahusayan at nahulog siya mula sa kanyang lumilipad na halimaw matapos mabigo si Ro, ay plano naman ni Zack na talunin si Nomiya. Sinubukan niyang maghanap ng impormasyon tungkol kay Nomiya ngunit walang impormasyon ang umiiral, biglang may naisip siyang ideya at naisip niyang alam ni Ranga ang kahinaan ni Nomiya at isang gabi, nasisiyahan si Ranga sa isang paliligo at inakala ni Zack na babae si Ranga. Nabigo ang kanyang tangkang akitin siya para makakuha ng impormasyon tungkol kay Nomiya subalit gayunpaman, nagpasya siyang e-blackmail si Ranga at gusto niyang kumuha ng larawan niya, nalaman niyang lalaki si Ranga at nagtaka siya kung may gusto ba ito sa mga lalaki. Biglang tinapon ni Rim si Zack papunta sa langit na sabik ng kumain at pagkatapos nito, sinalubong ng mga demonyo si Nomiya at sinabi niyang malapit na niyang makuha ang kanilang posisyon. Galit na galit ang tatlong demonyo at wala silang balak sumuko sa pagpuksa kay Nomiya. Ilang sandali lang, nakita natin si Ranga na nagising sa isang kakaibang lugar at ito'y naging rabbit mula sa Alice in Wonderland at inakay ni Nomiya si Ranga patungo sa reyna kaso sa daan, nakakita siya ng mga cute na kuneho at pinilit ng kanilang reyna na magtrabaho ang mga kuneho araw at gabi nang walang pahinga. Bigla silang nagalit at naging malalaking halimaw. Hinabol ng mga kuneho si Ranga at inakay siya ni Nomiya sa isang malaking butas at tumalon si Ranga sa butas at bumagsak sa isang internet cafe, sinabihan siya ni Nomiya na mag-enjoy sa kanyang oras at magpahinga. Pagkatapos nito ay nanood si Ranga ng kanyang paboritong YouTuber na si Marbs Movie Recap, siya ay nakatulog at pagkagising niya ay nalaman niyang ang tanging opsyon niya ay manatili sa internet cafe o magtrabaho para sa reyna. Biglang lumitaw ang reyna at tumingin si Ranga sa bintana. Si Belza ang masamang reyna ng pangarap na ito at tinanggap siya ni Nomiya at pagkatapos ay nalaman natin na si Ranga ay inapo ni Reyna Belza. Ayaw ni Ranga na maging inapo ni Belza na nagpabagsak sa mundo. Biglang tinanong ni Belza kung naalala niya kung paano hinabol ng mga tao ang kanyang pamilya dahil sila ay mga inapo ni Belza. Sigurado siya na mahirap ang buhay para kay Ranga at tinanong kung gusto niyang manirahan sa mundong ito magpakailanman. Napagtanto ni Ranga na isa lamang bangungot ang lahat at nais niyang magising ngunit hindi ito pinayagan ni Belza. Humingi si Ranga ng tulong kay Nomiya at biglang lumitaw ang tunay na Nomiya sa panaginip at binugbog ang pekeng Nomiya at sumunod dito, ginigising niya si Ranga sa pamamagitan ng pagsalpok ng ulo. Ilang sandali pa ay natuklasan niya ang tinalong robot at naalala ni Ranga na nakikipaglaban sila sa isang robot at tinamaan siya ng laser beam. Pagkatapos ay humingi si Ranga ng payo kay Nomiya dahil palagi itong tumakas sa kanyang nakaraan, at sinagot siya ni Nomiya na walang masama sa pagtakas at maaari niya itong ituring bilang isang tactical na pag-atras. Pagkatapos nito, sinabi niya na mahalaga pa ring harapin ang mga problema balang araw at nagawa niyang mapasaya si Ranga sa pamamagitan ng mga salitang ito. Binuksan niya ang pinto at hiningi ng Demon Lord ang pabor na iligtas ang mundo at pagkatapos niyang makilala ang Demon Lord, nagulat siya na kamukha ito ni Rim. Lumapit ang Demon Lord kay Nomiya at natapilok ito at sa sandaling iyon, nahulog ang ulo nito at nagulat siya at nais sana ni Nomiya na magkunwaring hindi niya nakita ang aksidente.
ngunit biglang idinikit muli ng Demon Lord ang kanyang ulo sa kanyang katawan at nalito dito si Nomiya. Ipinaliwanag niya na siya ay kapatid ni Rim ngunit hindi siya naaalala ni Rim at doon ay nag-transform siya sa demonyong tinalo ni Nomiya at agad siyang inatake ni Rim at nagulat si Nomiya sa lahat ng ito. Pagkatapos nito ay ipinaliwanag niya na sila ay mga tagapangalaga ng mga dungeon. Nalaman ni Nomiya na pinamumunuan ng isang advanced na sibilisasyon ang planetang ito at dagdag pa, nalaman niya na ang mahika ng sibilisasyong ito ang nagdala kay Nomiya sa mundong ito. Nalaman nila na ang mga tagapangalaga ay may tungkulin na pamahalaan ang sirkulasyon ng mahika na kapangyarihan sa mundong ito. Ngunit mula nang umalis si Rim sa dungeon ng Devmold ay naputol ang sirkulasyon ng mahika na kapangyarihan sa loob ng dungeon at bilang resulta ay isinilang ang kapalit, at ito ang kasalukuyang Demon Lord. Doon ay tinanong ni Nomiya kung maipapadala ba siya pabalik sa Japan at bago siya sumagot, nais munang ipakita ng Demon Lord kay Nomiya ang isang mahalagang bagay at nalaman ni Nomiya na patuloy na umiiral ang raha sa hinaharap na ito. Sinabi sa kanya ng Demon Lord na nakipag-ugnayan ang raha sa mga guho at nag-aral ng teknolohiya ng colony at bukod dito, gumawa sila ng isang bagay na nagtulak sa mundo sa bingit ng pagbagsak at dahil dito, wala nang pagpipilian ang mga tagapangalaga at sila ay lumabas sa ibabaw at inatake ang raha. Sinabi ng Demon Lord sa kanila na malapit nang magsimula ang huling digmaan at nalaman ni Nomiya na kung mananalo ang raha, magiging isang ganap na dystopia ang mundong ito na hindi na nangangailangan ng buhay at palagi nang nakakapigil ang Demon Lord sa raha. Pagkatapos ng mahabang panahon, bumalik si Nomiya mula sa hinaharap na dala ang isang misyon na iligtas ang mundo at sinabi ng Demon Lord na palagi silang bumabalik na mas malakas, at alam niya na hindi niya kayang manalo ngayon kaya't hiniling niya kay Nomiya na iligtas ang mundo. Ipinahayag niya kay Nomiya na siya lamang ang tao na may kakayahang talunin ang raha batay sa nakaraan at biglang lumitaw ang dalawang pintuan, isa patungong Japan at isa naman pabalik sa nakaraan at sinabi ni Nomiya na mula nang dumating siya sa mundong ito, araw-araw siyang nagtatrabaho ng husto at matapos ito ay nagpasya siyang hindi niya bibigwin ang kanyang mga kaibigan. Kasunod nito ay nakita natin sina Wannabe at Shia na pinipilit na abutin ang isang imposibleng kota. Nag-aalala si Wannabe para kay Shia dahil ilang araw na siyang walang tigil na lumalaban at biglang lumitaw ang isang halimaw na balak atakihin si Shia. Pagod na pagod siya subalit iniligtas siya ni Nomiya. Natuwa sila na nabubuhay si Nomiya at bumalik siya para iligtas ang mundo at pagkatapos, ipinagdiwang ng marami sa kanyang mga kasamahan sa trabaho ang pagbabalik niya at sa mga sumunod, may lumapit na lalaki at nalaman ni Nomiya na gusto siyang makita ni Belza. Pinagalitan siya ni Belza at pinarusahan siya dahil sa matagal niyang pagliban sa trabaho ng walang pahintulot. Biglang lumitaw si Rachel at naghihintay din siya sa kanyang pera at tumawa lang si Nomiya at sinabing babayaran niya ang utang sa lalong madaling panahon. Bago siya umalis sa opisina, sinabi sa kanya ni Belza na muling inilaan ang kanyang dormitoryo sa kumpanya kaya nagpa siyang tumira sa apartment ni Shia. Nagulat si Shia dito ngunit pinayagan niya siyang tumira kasama niya hanggang makahanap siya ng bagong apartment. Pagkatapos ay binigyan ni Ranga si Shia ng isang munting regalo bilang pasasalamat sa pagpapatira sa kanila sa kanyang apartment. Napagtanto ni Shia na hindi niya kilala si Ranga at nagtaka kung sino ang babaeng ito. Nalaman nila na si Nomiya ay ipinadala sa hinaharap at naniwala si Wannabe kay Nomiya kaso inisip ni Shia na nagsasalita lang siya ng walang katuturan. Biglang nakatanggap si Shia ng tawag at gusto niyang pumunta sa isang kick-off party. Binabalak ni Nomiya na samahan siya dahil plano niyang makakuha ng libreng pagkain. Sinubukan siyang pigilan ni Wannabe at Shia ngunit matigas ang ulo niya. Ilang oras ang lumipas, nakita natin si Nomiya na nakikipagtalo kay Rim tungkol sa isang piraso ng karne at nainis si Shia sa kanyang asaw sa restaurant at binato siya ng bote ng alak. Nagdiwang sila at nag-enjoy ang mga kasamahan sa trabaho at nakipag-usap si Wannabe sa kanyang dating team leader na lasing na lasing. Samantala si Ranga ay napakapopular at walang pumansin na hindi siya empleyado ng kumpanya, samantala nagulat si Shin nang makita si Nomiya at sinabing hindi siya nagbago at napagtanto ni Shin na nakalimutan ni Nomiya ang kanyang pangalan kaso natuwa pa rin siya na bumalik siya at hindi namatay sa dungeon. Pagkatapos ay lumapit si Shia at nagtanong kung sigurado ba siyang hayaang umorder ng marami sina Rim at Ranga. Sumagot si Nomiya na hindi ito problema at umorder pa siya ng mas maraming alak at kinabukasan, may sakit sa ulo si Nomiya at pinagalitan siya ni Shia. Pinayuhan siya ni Shia na tingnan si Ranga dahil ipinakilala siya sa isang magandang trabaho.
Nais ni Rangga na mabayaran si Shia para sa mga gastusin sa pamumuhay at ipinagmamalaki siya ni Shia. Naging mausisa si Rim at tinanong ni Rangga kung nais niyang sumama sa kanya at pagkatapos nito, binilhan ni Rangga si Rim ng isang magandang coat at lubos itong nagpasalamat at nagkaroon sila ng maraming kasiyahan at naging magkaibigan sila. Sa gabi ay bumalik si Rangga sa bahay mula sa kanyang job interview at naging isang idol si Rangga. Ibinigay niya kay Shia ang kanyang unang sahod at tuwang-tuwa siya at samantala, bumalik din si Rim sa bahay at inakala ni Nomiya na kumain siya ng basura. Ipinaliwanag sa kanya ni Wannabe na kinain ni Rim ang lahat ng pagkaing naimbak sa dormitoryo at binanggit ng kanilang kumpanya na ibabawas ito mula sa sahod ni Nomiya. Hindi nagalit si Nomiya dahil may plano siyang yumaman. Plano niyang gamitin ang kaalaman na natutunan niya mula sa hinaharap upang itatag ang panghuling dystopia. Bigla ang sinabi ni Wannabe kay Nomiya na may problema sa loob ng dungeon at nabigla si Nomiya nang malaman niyang nablock ang lihim na daan, subalit hindi siya sumuko. Layunin nilang makuha ang kapangyarihan ng mga guho bago pa ito maabot ni Belza at dagdag pa. Balak ni Nomiya gamitin ang kapangyarihang ito upang bayaran ang kanyang mga utang at pagkatapos nito, sinabihan siya ni Shia na tingnan ang kanilang mga pagsusuri sa estadistika. Nababahala si Shia para kay Nomiya at sinabi na kailangan niyang maging mas malakas. Makalipas ang ilang araw ay dumaan sina Nomiya at Wannabe sa kilalang pagsasanay na Mountain Roshi. Pinwersa sila ni Shia na gawin ang kakaibang mga ehersisyo upang mapabuti ang kanilang kondisyon. Dinala sila sa susunod na istasyon kung saan balak ni Shia na sila ay sumailalim sa sistema ng pagsasanay para sa pagkuha ng mahika. Sinubukan ni Nomiya ipaliwanag kay Shia na wala siyang anumang kapangyarihan sa katawan, ngunit hindi ito pinakinggan ni Shia at humiling siya ng pahinga. Dahil dito ay dinala ni Rangga kay Nomiya ang isang energy drink at hindi alam ni Shia kung paano gawin si Nomiya na mas malakas. Natanto niya na ang tanging talento ni Nomiya ay ang manipulahin ang iba at pagkatapos nito, tinawag si Nomiya na walang silbi at nais niyang malaman kung ano ang ibig sabihin ni Shia sa pamamagitan ng bagay na level. Binanggit ni Shia na dapat niyang tigilan ang kababalaghan at inutusan siyang magpatuloy sa kanyang pagsasanay. Natanto ni Shia na hindi alam ni Nomiya kung ano ang ibig sabihin niya sa pamamagitan ng mahika at natuto siya na ang mahika ay ginagamit ng mga tao upang lumikha ng mga kahanga-hangang epekto. Hindi nakasunod si Nomiya sa paliwanag niya at lalo lamang siyang naguluhan. Ipinakita ni Shia kung paano ipalaganap ang mahika sa katawan at nagulat si Nomiya na siya ay mayroon nito at natanto rin niya na siya ang pinakamahina na tao sa mundong ito. Sa gabi ay natagpuan niya ang kanyang sarili na lasing at inaalala ang mga salita ni Shia na nagbigay sa kanya ng payo na magpagawa ng kalamnan. Sumang-ayon siya sa mga salitang iyon at naramdaman niya ang laki ng ginhawa. Nag-iisip si Nomiya kung paano niya matitipid ang kanyang sarili sa loob ng dungeon at samantala, naglalaro si Rim at Rangga ng mag-isa at nagulat si Nomiya sa kanilang pagpapabagabag habang siya ay nag-iisip, hindi makapag-concentrate si Nomiya at nagalit sa mga pasaway. Bukod pa rito, ipinag-utos niya sa dalawa na huwag gamitin ang kanyang laser gun bilang laruan at sinabi ni Rangga na hindi naman ito gagana at kinagat ni Rim ang kanyang armas at sa sandaling iyon, nag-charge ang kanyang armas at nagsimulang mag-reboot. Nascan si Nomiya ng armas at kailangan niya ng password upang i-unlock ito at pagkatapos ay naisip niya ang isang password at gumana ito, bilang resulta ay nakuha ni Nomiya ang isang napakalakas na armas at nirehistro siya bilang Panginoon nito. Kinabukasan ay pumasok sila sa dungeon at sinabi ni Nomiya sa kanyang mga kaibigan na ang kanilang prioridad ay habulin ang mga alagang adventurer ni Belza sa gatekeeper papunta sa ikalimang palapag. Samantala ay nag-aalala si Shia at sinabi na dapat silang maging maingat dahil maaaring anumang oras ay atakihin sila ng malalakas na halimaw. Naiinip siya at nakatulog habang nagsasalita si Shia at biglang napansin ni Wannabe ang mga halimaw na lumilitaw sa likod ni Nomiya. Inatasan ni Shia ang lahat na kumilos sa kanilang mga pwesto at balak niyang harapin ang mga halimaw. Humiling si Nomiya na pigilan siya at sinabi niyang hayaan niya na lang sa kanya at pagkatapos, sinubukan niya ang kanyang bagong armas at kaagad niyang pinuksa ang mga sumalakay na halimaw. Ang runic gun ni Nomiya ay isang napakalakas na armas na mayroon pang auto-targeting. Samantala namangha si Shin kay Nomiya dahil hindi madali ang paglaban sa mga halimaw sa ikatlong palapag. Pinuri ni Nomiya ang kanyang malakas na baril at balak niyang patayin ang lahat ng mga halimaw sa palapag na ito at biglang, nawala ng enerhiya ang kanyang runic gun at nagkaroon ng masamang pakiramdam si Wannabe.
Pagkatapos nag-activate ang emergency mode ng baril ni Nomiya at ito ay sumisipsip ng kinakailangang mana sa paligid, nanginginig si Nomiya at sinubukan na alisin ang kanyang armas subalit nagpakita ito ng pagsunod na parang baliw na stalker at sumisipsip pati na rin ang damit nila ni Nomiya at ng kanyang mga kaibigan. Dahil dito ay galit na galit si Shia sa kanya at sinampal siya at natutunan niyang hindi niya ito maaalis at bantaan niya na ipagbili ang runic gun. Sa sandaling iyon ay nagpa siya ang kanyang armas na i-activate ang kakayahan nitong self-destruction. Walang magagawa si Nomiya kundi panatilihin ang armas at sinubukan niyang mapakalma ang armas at binabantayan siya ng isang misteryosong grupo. Kaso dito muna matatapos ang recap natin sa anime na ito. Salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.